Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ito po ang Pastor Mike Digan ng MIBC o Maranatha International Baptist Church of Silangan, San Mateo, Rizal. Tayo po ay nasa programa po ng mga panalangin ng ating po mga kapatiran, kasama na rin po ng mga ilang kapasturan, ang mga ka-fellowshipping churches po natin. Tayo po ay magpadala lamang po kayo ng inyong mga prayer requests at dito po sa ating FB Live ay ating pong babasahin upang sa ganun po yung ating pag-i-intercede sa mga kapatiran, sa mga churches, sa mga kapasturan ay magawa po nating maging bahagi po sa mga panalangin. At mananalangin na po ako. Pagkatapos ko pong manalangin ay mag-aawitan po tayo ng himna at pagkatapos niyan ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Let us pray. Dakilang Diyos na mabiyaya sa lahat, marami pong salamat sa oras na ito na kami po ay patuloy pong nagagamit sa gawaing ito ng panalangin. Ang aking panalangin, dakilang Diyos, ay patuloy po kayong gumawa, duminig ng aming mga panalangin, makapag-intercede kami, Panginoon, sa mga pangangailangan ng inyong mga anak. Salamat po sapagkat kami po ay nananampalataya sa nagagawa po ng panalangin. Pagamat kami ay malalayo at hiwa-hiwalay sa aming mga lugar, kami naman po ay napapagtagni ng inyong mga panalangin. Dakilang Diyos, hawakan niyo po ang aming logistic, ang aming internet, at maging ang bawat pamilya na siyang makakarinig at makakadaan po dito sa programa po ng The Baptist Hour, Hardin ng Panalangin. Maraming salamat po. Ito po yung aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Awit po tayo. The love of God is greater far, and time or pen can never tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from His sin. Oh, love of God, so rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. When hoary time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men were here, refused to pray on rocks and hills and mountains all. God's love so sure shall still endure. Come on. Measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels. Last stanza po tayo. Could we within the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every star on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, will drain the ocean dry, nor could a scroll contain the whole, from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure. Amen. Come on, sing. It shall forevermore endure. The saints and angels song. Amen. My Savior. Alright. Right, maraming salamat po. At yan po ay recorded song natin every Sunday.
At wala po yung ating pianista, kaya po ni-replay po natin yung ating congregational singing. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat at ang ating pong programa po ng The Baptist Hour, Hardin ng Panalangin, ay hindi lamang po ito nagkikater sa mga Baptist, kundi lahat po ay inilalapit natin sa Panginoon. Ano man ang kanyang relihiyon, ano man ang kanyang kalagayan, ay tayo po ay very welcome po pagdating po sa mga panalangin. At ang number one nga po dyan, kung sila po ay mga hindi pa Kristiyano, siyempre ay ang kaligtasan po ng kanilang mga kaluluwa. Sa oras po na ito, ay nagpapasalamat po tayo sa mga nakakasama po natin sa programang ito at mamaya po siguro ay mababati po natin sila. Alright, so sa araw pong ito ay atin pong inilalapit ang mga FIBA pastors diyan po sa Cavite. At meron din pong mga ilan na member o kasama po ng FIBAP na meron po dito sa Metro Manila, dito po sa Rizal. At nagpapasalamat po tayo sapagkat ang inyo pong pastor, ang inyo pong lingkod ay nakakasama po dito po sa grupo ng mga FIBAP. Ito po ay pinangungunahan po ng ating mahal na Bishop Cornelio Datur, kasama po dyan ng ating mga veterans pastor, na sila pong nagtitimon po ng programa. At katulad po nito, ay meron po akong mga ilang prayer request dito, pero mababanggit ko lamang po yung mga ilang na ilista ko po dito sa aking listahan. Ang Pastor Johnny Cor, pag-pray po natin yung kanila pong acquisition ng lot doon po sa kanilang likod ng church. At ito po ay binabayaran po nila, pumasok po sila sa kontrata at ito po ay additional blessing na maging property po ng kanilang gawain diyan sa Dasmariñas. At pag-pray din po natin ang kanyang kondisyon, si Ma'am Merel, ang kanila pong gawain diyan po sa Dasmariñas Bible Baptist Church. Tama rin po natin sa panalangin ang Faith Baptist Church, ang Pastor Tony Magbuhos, ang kanyang pong kondisyon, ang kanyang pong kanyang kalusugan. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon kahit na po siya ay nahihirapang kumilos, ay minsan nakakasama po natin siya sa mga ilan pong fellowship po natin. Ang Pastor George Yaras po, yung kanila pong ministry, yung kanila pong film showing, yung kanila pong tracts distribution, at meron po dito nakalagay na yung accomplishment of payment, yung kanila pong partial lot na kanila pong inacquire. At yung kanila din pong street preaching, yung kanila pong ginagawa sa kalsada. So pag-pray po natin ang Pastor George Yaras. Ang Pastor Edward Linderos naman po ng Anchor Baptist Church, yung kanila pong naghahanap din po sila ng property. At pag-pray po natin na sila magkaroon ng maayos na worship. Kumbaga, sabi nga nila, ang hirap na makahanap po ng murang property sa lugar na yon dahil talagang commercial lugar nila at sila nga po ay talagang nagre-rent. So pag-pray po natin ang kanila pong property at yung condition din po ng kanyang family, ng kanya pong mga anak. Tama rin po natin ang Pastor Recto, ang City of Pasig Bible Baptist Church. At pag-pray po natin na sila rin po ay maka-acquire na ng property at ang kanila pong panalangin ay yung ginagamit nilang land o property ay sa kanila na i-priority ang pagbebenta. At pag-pray din po natin sapagkat ang Pastor Recto po ay meron po siyang CKD o yung chronic kidney disease na ito po yung minsan nahihirapan siyang kumilos sa kanyang paglalakad. At ang kanya pong panalangin ay ang kanila pong church growth, ang kanila pong attendance, at yung kanila din pong finances ay maging stable. Tama po natin ang Pastor Romel Borja, ating pong kaibigan na nagmi-ministeryo din po sa mga kabataan. Meron din po siyang preaching ministry, street preaching po. At pag-pray po natin yung kanila pong lugar ay pagka malakas po ang ulan, doon po sa kalsada ay inaabot po sila. Sama po natin ang Beloved Brethren Baptist Church ng Punta Santa Ana, ang Pastor Chris Sangco. Okay, teka lang po wala yung aking listahan. Pastor Chris Sangco. At ang kanila rin pong panalangin ay ang pag-acquire po ng church property. Dahil yung kanila pong church ay nasa mataas po na lugar sa tenements, dyan po sa Punta Santa Ana, at hoping na sila po ay makakuha ng mas maayos na lugar. Ang Pastor Andy Puebla ng Tondo Christian Church,
Pag-pray po natin ang kanya pong mga ministry, ang assisting a new couple, ang sabi po rito, ang church ministry, yung pang mga discipleship, pag-pray po natin ang kanyang preaching ministry. Ang Pastor Salvador Paredes, ang ating pong missionary to Spain. No idea kung siya po ay nakapasa na or pero tapos na po yung kanyang interview at nakapagpasa na po siya ng mga requirements at ang panalangin natin ay maaprubahan yung kanya pong pag-acquire ng visa. At yung kanya pong may bahay, Sister Moylin, at ang kanya pong mga anak. Then, Pastor Joshua Orias, ang Bacoor Baptist Church, yan po sa Bacoor. Pag-pray po natin na yung kanila pong bagong property, ang kanila pong church building, at ito pong nalalapit na, kailan ba yung missions conference? Sa October 2. Ano po? October 2 po yan. At suportahan po natin na tayo po'y makadalo sa araw na yan. At gumamit po sila ng pavilion. Ano? Hindi po mismo sa church gagawin yan, kundi sila po ay kumuha ng isang lugar na kung saan ma-accommodate po ang mga kapatiran at hindi rin po tayo mahirapan pagdating po sa ganyang mga gaya. Pag-pray po natin yung kanila pong preparasyon ng programa at ang magiging mga speaker. Pag-pray po natin ang Pastor Fred Silaw, ang church po ng Solid Rock Baptist Church dyan po sa Nabotas at yung kanilang outreach po dito po sa Santa Maria, Bulacan. At pag-pray po natin ang patuloy na kalusugan ng Panginoon sa kanya dahil nga po binigyan siya ng rest ng doktor na wag munang magpagod, wag munang mag-preach at talagang kinakailangan alalayan po yung kanyang pangangatawan. At pag-pray po natin yung kanila pong nalalapit na anniversary sa October 8. Ano po? Yan po yun sa Santa Maria, Bulacan. At yun dun naman po sa Nabotas. O baliktad ba yun? Okay, so ano pa yan? Isang November at isang October, ano po, parehong anniversary po ng gawain. Yung isa naman sa Santa Maria, mag-iisang taon na po yung outreach diyan. Pag-pray din po natin si Madam Maris na siyang madalas nating nakakasama rin sa mga fellowship. At sama natin sa panalangin ang Bishop Cornelio Datur. Ano po, at last week ay nag-celebrate po sila ng kanilang anniversary. Ilang years na ba yon? 26. So 26 years nakalagay dito sa aking listahan. At pag-pray po natin ang kanya pong complete healing. Ano po? Dahil nga siya nga po ay naoperahan at naway humilom na yung kanyang sugat nang sa ganon ay maikot niya na uli ang kanyang mga gawain, ang kanila pong mga outreaches sa Sangangdaan, meron po dyan sa Tansa at maging sa Pangasinan. At pag-pray din po natin yung kanila pong church finances. Ang Pastor Abordo, siya naman po ay nagpe-pray ng isang lugar, ano po, at ang kanila pong property na magkaroon na rin po sila ng stable na lugar. Sama natin sa panalangin maging ang Pastor Ramiro Adona ng MIBC Maragondon, ang kanila pong mission work, ang Pastor Ray Ramogat, at ang nakalagay po dito ay okay, yung kanila pong mga gawain sa iba't ibang lugar. Pag-pray din po natin ang Pastor Ramiro Adona sapagkat meron po silang mga mission work, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Diyan po, kung di ako nagkakamali, meron po sa Cyprus, ano po, at loobin ng Panginoon ay magkaroon din sa Texas, US of A. And then, Pastor Charles Tagok. Ayan, pag-pray po natin. Ito po ay isa sa mga anak ng Pastor Johnny Cor. Okay, Pastor Johnny Cor. Sa mga missionary po natin. At yung kanya pong pagsisimula ng gawain, yung kanya pong pagtuturo ng mga bata, maging yung kanya pong street preaching. Ang Pastor Sam Olano, ano po, pag-pray po natin, ang patuloy na paghawak ng Diyos sa kanilang gawain, Pastor Sam Solano, ang Pastor Vic Tolentino. Meron din po siyang pinagpe-pray na church acquisition, yung kanila pong property. Alright, so yan lamang po, ano? So far, ang meron akong mga listahan. Kasama na rin po dyan ang panalangin po natin sa programa po ng Pray for Israel or To the Jew First. At ang inyo pong lingkod ay patuloy na uma-attend dyan po sa
programang pong iyan sapagkat napakaganda po ng programang kanilang sinisimulan na nawa ang inyong pastor, ang church po natin ay maging bahagi din po sa pangangaral po, hindi lamang sa mga hintil, kundi kumbaga maging bahagi rin tayo po sa kaligtasan ng mga Hudyo. Alright, so yan lamang po ang mga prayer request ng ating mga kaibigang pastor sa FIBAP. Kasama na rin po dyan ang ating mga senior pastors. Ano po ang Bishop Freddy De Vega, na siya pong leader po ng MIBFC at nagpapastor din po sa LWBC. Kasama po dyan na po ang mga mission work at ang mga outreaches. Sama rin po natin sa panalangin ang Bishop Edwin Tan, ang Pastor Greg Peralta, at kasama na rin po dyan ang Pastor Cornelio Datur or Bishop Cornelio Datur. Alright, so sa oras po na ito ay isinasama rin po natin sa panalangin ang ating pong kaibigan, kaya hanapin ko lang po si Brother Nestor, okay, na siya po ay nag-message sa ating dito sa ating website, sa ating page, at kanya pong inilalapit ang kanyang pong kapatid na si Francis. Ano po, ito po ay na-stroke at kung hindi ako nagkakamali, 2 beses na itong na-stroke, pero nagkaroon po siya ng sugat sa ulo dahil siya po ay nadulas. At ang kanyang panalangin, ang panalangin po ng Brother Nestor, siya po ay taga Iloilo. At ang kanyang kahilingan ay madalaw, magkaroon ng Bible study, at ang salvation o ang kaligtasan ng Panginoon ay mapasa kanila. So kahapon, ang inyong lingkod po ay nagkaroon ng pagkakataon sapagkat yung kanyang kapatid na si Francis ay dito lamang po nakatira sa Silangan. Ano po, bagamat siguro I think mga 4 kilometers away from the church ang layo po niyan. Ganun pa man ay nagkaroon po tayo ng oportunidad na madalaw po ang kapatid na Francis at loobin natin na siya ay magkaroon ng kalakasan, gumaling, sa tulong po ng mga panalangin natin at complete healing sapagkat siya nga po ay na-stroke. So pag-pray po natin na magkaroon po ng gawain sa kanilang tahanan o yung Bible study nga po. And then, sama natin sa panalangin ang Sister Carlota. Okay, meron siyang paninikip ng dibdib, okay, at likod. Nako, baka over-fatigue na, Sister Carlota, ano? Baka kinakailangang magpahinga muna, wag 24 hours ang paglalako, no? Pag oras ng uwian na. Kailangan magpahinga na. So nagpapasalamat din po tayo sa mga nakakasama po natin dito po sa Hardin ng Panalangin. Ang aking po mga nakakasama, ang Preacher Lester kapag araw po ng Tuesday, at kapag araw po ng Thursday, ang Preacher Gary na nasa Estados Unidos. So nagpapasalamat po tayo sapagkat sila bilang mga mangangaral ay nakikater po nila yung kanilang mga loved ones, yung kanilang mga mahal sa buhay. At the same time, ay hindi ko nagagawa, pero sila nagagawa po nila na maabot ang kanilang mga loved ones, ang kanilang magulang, ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang pong mga office mate. Alright, so yan lamang po ang ating mga ilang pang prayer requests. Baka mamaya ay meron pa pong humabol. Okay. Baka meron pa tayong dapat isama dito. Pero ganun pa man ay makikinig po muna tayo ng tanging bilang. Pagkatapos po niyan ay tutungo na po tayo sa mailiit na mensahe lamang sa araw na ito. Special number po. The clouds had not yet lifted, the tomb was sealed and dark. The cruel cross had crucified the hope of every heart. The Son of God, the Lord of life, by death had been destroyed. Then in the silence of the tomb, he heard his Father's voice. Arise, arise, first star of the morning skies, come forth, my anointed one, into eternal life. Arise, arise,
skies, cast away death's dark disguise. My glorious Son, victorious one, in majesty arise. The earth began to tremble, the ground began to quake. The mighty stone that sealed the tomb of death began to shake. Then suddenly darkness was shattered by his light, as Jesus Christ, the Son of God, burst through the doors of life. Arise, first star of the morning skies, come forth, my anointed one, into eternal life. Arise, arise, cast away death's dark disguise. My glorious Son, victorious one, in majesty arise. My anointed one, into eternal life. Arise, arise, cast away death's dark disguise. My glorious Son, victorious one, in majesty arise, arise. Alright, so maraming salamat po at yan po ay ang aking bunsong anak. Pahabol po sa ating prayer request ang nilapit po ng Sister Myrel Nicor, ang si Sister Lou, ang twin sister po ng Sister Lynn Kalinisan. Pag-pray po natin sapagkat siya po ay nag-undergo po ng operation at hindi po natin alam kung ano na po ang lagay, pero ang ating panalangin ay maging successful at maging maayos po ang ginamit ng Panginoon ng mga doktor, lalo na po sa paggalaw sa kanyang ulo. So pag-pray po natin ang Sister Lou, ang kapatid po ng Sister Lynn Kalinisan. Sama rin po natin sa panalangin, maging ang mga programa po ng online ministry. Isa na po ang The Baptist Hour, Hardin ng Panalangin, ang may kaagapay po ng Pastor Bishop Cornelio Datur ng MIBC Cavite, at kasama na rin po dito ang Salita ng Buhay ng MTNK, na ang headquarters po niyan ay nandyan po sa DBBC, Dasmariñas Bible Baptist Church, headed by Pastor Joe Nicor. So yan po yung ating mga so far active na kung saan ang mga kapastoran ay nagmi-ministeryo at naglilingkod at inaabot ang mga kapatiran po natin through the online ministry. So this time tayo po ay tutungo muna sa maikling pag-aaral ng salita ng Diyos at atin pong basahin ang aklat po ng Mark chapter 4 verse 35 to 41, a familiar story regarding sa bagyo ng buhay. Ang sabi po dito from verse 35 to 41, and the same day when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.
Mapis. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Ang sabi po ng verse 35, Let us pass over unto the other side. Let us preach on the other side. Pero mga kapatid, bago sila magpatuloy sa kanilang pagmiministeryo, on the other side of the storm. Yan po yung ating topic. Ang sabi po dyan, let us pass over unto the other side. Yung other side is to continue para magpatuloy sila doon sa susunod nilang gagawin. Pero on the other side, there is also a storm. Manalangin po tayo at tayo po'y humingi ng gabay sa Diyos. Salamat po dakilang Diyos sa inyong mga salita na amin pong nabasa. Ito po'y inyong kasihan at ito po'y magpaalala sa amin sa panahon na kami po ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Dalangin ko, Panginoon, abutin niyo po ang inyong mga anak. Maging sa mga nailapit po na mga may sakit, ngayon pa lamang dakilang Diyos ay gumawa na po kayo sa mga kapatiran, sa mga mahal po namin sa buhay. Aming hiling at ang aming panalangin, ang aming pananampalataya, Panginoon, ay sa inyo lamang. Ito po yung aking panalangin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. On the other side, the storm. Yan po yung ating pinakatema. So mga kapatid, God used the boat as a platform for His preaching. At dahil nga maraming tao ang mga sumusunod, so ginamit ng Panginoon ng pagkakataong ito, kahit saan siya mapunta, tinataas niya yung kanyang sarili para matanaw niya yung mga tao at nagsisimula na po siyang mag-preach. But dito sa ating pag-uusapan, wala po itong pinipili. No one can escape the storm. The design of the storm, the disaster, and the danger of the storm ay para po sa lahat. Wala po itong pinipili. Pagdating po sa problema, either pastor ako, mananampalataya kayo, kahit hindi Kristiyano, mga kapatid, may mga storm na pinagdadaanan. When serious storm comes up, mga kapatid, we are looking for a safe place. Naghahanap po tayo ng ligtas na lugar. At nakikita po natin yung kapangyarihan nito na sumira, muwasak, pumatay. Kaya po may kapangyarihan po ito sapagkat the storm ay may dala-dala po itong tubig, may dala-dala po itong hangin, at may dala-dala pang kidlat, mga kapatid. So mga kapatid, be careful when the power of the storm comes in. It dominates, mga kapatid. Talagang nangingibabaw ang lakas nito. Wala po tayong makita na parang walang kapag-asa pag ito po ay dumadating sa atin. So mga kapatid, not only the power of the storm, makikita po natin the problem of the storm. Ano po ito? It goes opposite. Ano po? Sumasalungat. At parang lahat ng mga bagay na gusto mo mangyari, on forward ka, pero bigla kang sasalubungin. Ano? Kaya po, iyan ang isa sa mga nagiging problema ng storm na ito. It goes opposite. At ang nagiging problema pa nito, mga kapatid, we sometimes forgot the goodness of God. Na habang humahampas ang tubig, habang naririnig natin ang malalakas na kulog, malakas ang hangin, mga kapatid, water is everywhere, at yung pagkidlat, hindi mo alam kung saan manggagaling, kung sa iyo ba babaksak, kung hindi man sa iyo bumaksak, gugulatin ka ng malakas na kulog. So mga kapatid, ito po ay problema sa buhay ng tao. Maraming mga bagay na hindi natin alam kung paano darating ang problema. Bigla na lang tayong magugulat, makikita na lang natin ang sarili natin na nalulunod. So mga kapatid, ano ba ang purpose ng storm na ito sa buhay natin? Now, dito sa binasa po natin, there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship so that it was now full. Mga kapatid, bilhin nyo, pati yung tubig na nasa dagat, pumasok na sa loob ng bangka nila.
Pero mga kapatid, makikita natin na sa kabila na nagkakagulo ang lahat, ang kanyang mga disciple, nandito ang Panginoon, nakatutulog. parang parang sinasabi rito na walang pakialam ang Diyos. Nakaunan pa, ano? Sitting pretty, ano? At parang hindi ba nagising ang Panginoon nung ito po ay hinahampas, nang ito po ay pinasok na ng tubig? Hindi ba gumulong ang Diyos doon sa kanyang hinihigaan nang ito po ay inaalo ng tubig, mga kapatid? No, mga kapatid, ang sinasabi lang dito, kahit na ganun ang nangyari, ang Panginoon kalmado pa rin. So the purpose of the storm ay para ma-discover po natin ang kapayapaan ng Diyos. Na kahit ganon, mga kapatid, kapag ikaw ay nakay Kristo, tandaan po natin, may kapayapaan. Kaya po, nagtataka ako dito sa binasa po natin. Ang sabi pa nga dito asleep on a pillow. Diba? Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Nakakita na ba kayo ng taong mahimbing matulog? Na nagkakagulo na andun pa rin siya sa kanyang kalagayan? Na masarap yung kanyang pagkakahiga, okay, yung kanyang pagkakabaluktot, okay, nakakumot pa yan. Maingay na maingay, pero siya, masarap. Ano po yung pinapakita dito? Na gustong malaman ng tao, gustong malaman ng Diyos na tayo mismo, mga kapatid, ay may kapayapaan sa Diyos. Ano? Hindi lamang po yan, kundi ma-discover din po natin ang presence ng Panginoon. That is the purpose of the storm. Kapag meron po tayong mga doubts, may mga dilemmas tayo, mga kapatid, when we are in danger, not only the peace of God, but also the presence of God. Na hindi lang siya diyan na nakikita mo, kundi yung talagang ang Diyos mismo, alam mong kikilos. Alam mo na ang Diyos gagawa. Kasi kadalasan, mga kapatid, maraming Kristiyano, alam lang ng Diyos, ang Diyos nandyan, pero hindi nila alam na ang Diyos gumagawa din po. So mga kapatid, mag-ingat po tayo. Be careful how we react and how we comment. Because on the little ship, on that boat, mga kapatid, hindi nila nakita yung mga pinagaling ni Kristo, yung mga binigyan ng galing ni Kristo, yung nagpagaling ng mga may sakit, yung mga tinulungan ni Kristo, mga kapatid, kasama nila na hindi nila nakita na yung presensya ng Diyos ay enough na para hindi sila pabayaan. So mga kapatid, dapat po makita natin ang kapangyarihan. Dito po natin makikita, God uses or God purpose of the storm is to discover the peace of God and to discover His presence, at ma-discover din po natin ang kanyang kapangyarihan. Ano po yung kapangyarihan? Ang binanggit po dito, nung una, takot sila dun sa dagat, takot sila dun sa mga alon, takot sila dun sa kidlat. Ang sabi ng verse 41, and they feared exceedingly. Mas lalo silang natakot. Kanino? Hindi na dun sa storm, mga kapatid. At ang sabi rito, and said one to another, nagbulubulungan po sila, what manner of man is this that even the wind and the sea obey him? So mga kapatid, mas lalo silang kinilabutan nung makita nila ang Kristo, na kahit ang itong act of nature na ito, yung bagyo, yung tornado, ay sumunod. So mga kapatid, when trouble is headed your way, always do what Jesus did. God is not moved by the adversities we face. Hindi po siya naapektuhan. Hindi rin po siya nagugulumihanan kapag may mga problemang dumarating po sa atin. Mas lalo po tayong dapat mapanatag, mas lalo po tayong pumahimik at hintayin po natin kung ano po ang gagawin ng Panginoon. Sabi nga ng Salmo, in the day of my trouble, I will call upon thee and thou will answer me. So mga kapatid, on the other side, bago tayo gumawa, biglang may dumarating, pero tandaan po natin,
Itong mga dumarating na pagsubok sa atin is just part bilang mga mananampalataya para ibalanse, para maging matured tayo lalo bilang isang mga Kristiyano. So yan lamang po ang ating devotion, ang ating pong mensahe at tutungo na po tayo sa ating mga panalangin. Let us pray. Salamat sa Panginoon. Ano po? At baka may mga humabol pa. Okay, this coming October 19 and 20, pag-pray po natin at magkakaroon po ng gathering dyan po sa Monterrey. Ang ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega ay nagpatawag po ng mentoring at nawa po ang lahat po ng ating mga members sa MIBC Silangan ay makarating po. Yan po ay sisimula ng gabi, 7 o'clock hanggang 9:30 po ng gabi at tingnan po natin kung ano pwede natin gawin para po sa mga sasakyan nating gagamitin. Alright, so manalangin na po tayo at magpasalamat tayo sa Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos na mabiyaya sa lahat, marami pong salamat sa araw po na ito na kami po ay patuloy na nakakapanalangin sa inyo. Meron pong salita ng Diyos, meron pong awitan, meron pong mga pagbati at sa oras na ito ay tutungo na po kami sa mga panalangin. Sana po rito ang mga FIBA pastors, ang mga fellowshipping pastors na nakakasama po ng inyong lingkod. Not to mention their name in details, pero Panginoon, ang aking panalangin ay abutin niyo po ang mga FIBA pastors. Karamihan po sa kanila ay nagpe-pray po ng maayos na lugar, permanenteng lugar, na kung saan ang kanila pong worship time ay hindi na po naapektuhan. Dalangin ko dakilang Diyos na i-bless nyo Panginoon at gumamit po kayo ng mga mananampalataya na one day ay magkaroon po ng burden pagdating po sa property ng mga churches. Dalangin ko dakilang Diyos maging yung iba ay nag-acquire ng nagbabayad po ng kanila pong mga rentals, okay? At yung iba naman po ay may mga binabayaran pang balanse sa lupa. Kayo na po Panginoon ang magbe-bless ng mga churches. Dalangin ko rin dakilang Diyos ang may mga karamdaman. Sana po rito ang Pastor Recto, yung kanya pong chronic kidney disease, nawa po ay maging maayos. Ang kanya pong mga iniinom na gamot ay maging mainam din po. Dalangin ko dakilang Diyos na patuloy niyo pong aabutin maging ang asawa po ng Pastor Romel Borja, kanyang may bahay, kanya pong mga anak. Dalangin ko dakilang Diyos maging si Sister Lou, ang kapatid po ni Sister Kalinisan, Panginoon, na dumaan po sa operation. Lalapit po namin ang complete recovery niya po, Panginoon, kung natapos na po yung kanya pong operation. Dalangin ko rin po si Brother Francis na 2 beses na pong na-stroke at siya rin po ay nadulas at nagkaroon po ng sugat ang kanyang ulo. Dalangin ko po na gumaling na po siya at bumalik na po yung kanyang normal na kondisyon upang ang kanyang may asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid ay hindi na po mag-alala. At loobin nyo dakilang Diyos na kung sino man sa kanila ang hindi paligtas ay makilala nila kayo bilang kanilang tagapagligtas, Panginoon. Dalangin ko na magkaroon po ng Bible study sa kanila pong tahanan para po marinig ang pangangaral ng Ebanghelyo. Salamat po kay Brother Nestor na nasa Iloilo, na ang kanyang pag-ibig ay ang kaligtasan po ng kanyang mga mahal sa buhay. Panginoon, inilalapit ko po ang mga senior pastor, ang Bishop Freddy De Vega, ang Bishop Cornelio Datur, Bishop Greg Peralta, maging ang Pastor Edwin Tan. Maraming salamat po sa mga kapastorang ito na nagbigay ng kanilang buhay upang mga siwa sa mga ilang kapastoran, naturuan, bigyan ng oras, Panginoon. Naway patuloy niyong hawakan ang kanilang mga ministeryo na hinahawakan. Dalangin ko dakilang Diyos maging ang Sister Carlota. Meron po siyang nararamdam ngayon sa paninikip po ng kanyang dibdib at likod. Nawa po ay makainom siya ng tamang gamot para po mawala ito.
At nalangin ko, Panginoon, ang Brother Wilson, maging po sa nalalapit po nilang kasal. Nawa po ay maihanda na po ang mga pangangailangan, ang kanila pong mga dokumento, upang sa darating po na Nobyembre ay maisakatuparan na po yung kanilang pagpapakasal. Dalangin ko, dakilang Diyos, maging ang mga bagong naligtas nitong last Sunday, nawa po ang 7 mga kaluluwang ito ay bumalik sa Sunday at patuloy silang mag-desire na maglingkod sa inyo at makita nila, Panginoon, ang katotohanan. Salamat din, dakilang Diyos, sa mga bagong members sa Silangan na idagdag po ninyo. Karamihan po rito ay mga magulang na sila po ay lumago spiritually at ngayon ay nakakasama na po sa paglilingkod. Dalangin po namin ang preparation ng anniversary this coming November. Kayo na po ang siyang magbigay ng tema, ng programa, kung papaano po mapapalakas ang mga kapatiran po sa MIBC Silangan. Dalangin ko po sa October 20, ang pagdating po ng mga FIBA pastors, kasama na rin po ang programa ng Pray for Israel. Nawa po ay makarating ang mga kapastoran at ang mga members upang patuloy na lumago sa pamamagitan po ng mga ganitong ministry. Nagpe-pray ko rin po, Panginoon, ang mga MIBC pastors mula Luzon, Visaya, and Mindanao, Panginoon, sa Metro Manila. Abutin niyo, Panginoon, ng inyong biyaya ang kabawat kapastoran. Dalangin ko, dakilang Diyos, na i-bless niyo ang kanilang mga ministry. Panginoon, sa oras po na ito ay inilalapit ko rin ang aking pamilya, Ma'am Joyce, Brother Sam, Mr. Milka, and Brother Sean, sa kanila pong pag-a-assist sa gawain yan po sa Silangan. Nilalapit ko po ang mga instrumentalist na tinuturuan po ng Preacher Lester, na sila po ay patuloy pang matuto, mahalin ang gawain po ng pagtugtog. Dalangin ko, Panginoon, maging ang pagtuturo ng mga bata. Meron po kaming 3 extension classes na kung saan ay may mga teacher na nagtuturo. Dalangin ko ang kanila pong patuloy na pag-ibig sa mga bata. Dalangin ko, Panginoon, ang choir ministry sa paghawak po ng Ma'am Joyce. Ang pagtsatsaga, maging ang talino po ng mga choir members, na bagamat ito po ay gawain ninyo, bigyan nyo sila, Panginoon, ng maayos at magandang tinig sa kanila pong pag-awit. Inilalapit ko po maging ang pagpapaayos po ng church. Kailangan po namin ng malaking salapi upang papaayos na po ang second floor, ang buong paligid nito, upang hindi na po inaabot ng tubig sa loob. Dalangin ko, Panginoon, ang nalalapit din po na pag-aayos ng SEC. Kayo na po ang siyang magbigay ng tao na lalapitan po namin upang ang mga documents na ito ay maayos po. Panginoon, lalapit ko rin ang mga businesses ng mga members. Mula po sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ay i-bless nyo po ito at makita ng mga members na kayo po ang magpapala ng kanilang mga business. Dalangin ko, dakilang Diyos, maging ang preaching ministry. I-empower nyo, Panginoon, ang pulpit ministry. Tunay, dakilang Diyos, na lalago ang mga tao sa pamamagitan po ng pangangaral ng inyong mga salita. Kasabay din po nito ng pagbibigay ng pagmamahal sa pagbabasa ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa ministry na ito ng MIBC Silangan. Nilalapit na rin po namin ang nalalapit na barangay election, local election, Panginoon, sa buong Pilipinas. Gawin niyo po itong maayos at maghalal po kayo at maglagay kayo ng mga taong nararapat at may takot po sa inyo upang mapaayos ang aming community. Dalangin ko, dakilang Diyos, ang programa ng MTNK, ang programa po ng May Kaagapay, maging ang The Baptist Hour.
Salamat po sa mga churches na ito na siyang ginagamit po ninyo upang ang inyong salita ay patuloy pang maikalat at marami pang mga kaluluwa ang mailapit sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, ang mga hardinero, ang Preacher Lester, Ma'am Sheila, sa kanila pong paghawak tuwing araw po ng Tuesday. Salamat dahil ginagamit niyo po sila patuloy sa pag-abot sa kanilang mga mahal sa buhay. Gayon din po ang Preacher Gary, ang Sister Dam. Dalangin ko, Panginoon, maging ang kanilang pamilya, ang kanilang mga loved ones na naaabot, na sila po ay lumago at patuloy na naisin ang halaga ng panalangin. I-bless nyo rin po, Panginoon, ang business ng GFM. Kayo na po ang siyang magpapala ng kanila pong business dyan po sa US of A. Maraming salamat po dahil patuloy po kayong gumagawa maging sa mga katandaan. Bagamat sila po ay mga elder na, ang iba po ay mga may karamdaman, ang iba po ay mayroong pananakit ng kanilang katawan, ang iba po ay nag-undergo ng medicine, ang iba naman po ay nasa chemotherapy, ang iba po ay, Panginoon, mahabag po kayo sa mga kapatiran na may karamdaman. Dalangin ko, dakilang Diyos, maging ang inyong kapayapaan sa amin, na taglayin namin sa araw-araw, na bagamat hindi po papuputi ang aming mundo, kundi ito papasama na ng pasama. Nawa po ay makita namin, ang kapayapaan ay nasa inyo lamang. Hindi po sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pera, ng kayamanan, kundi ang pagkakaroon ng relasyon sa inyo. Na ang kapayapaan ay sa inyo lamang po matatagpuan. Na ang presensya ay nasa inyo lamang. At ang kapangyarihan ng mga problemang ito para ma-overcome po namin ay sa inyo lamang po namin matatagpuan. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa Hardin ng Panalangin, The Baptist Hour, at patuloy po niyong aabutin ang bawat kapatiran. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aking panalangin. Pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright. Ang ating pong panahon ay maganda sa umaga, pero pagdating po ng hapon ay bigla pong umuulan. So mag-ingat po ang lahat po ng ating mga estudyante, ang mga pumapasok, ingatan nyo po ang inyong mga kalusugan sapagkat kapag ka naapektuhan po yan, ako, pati ang ating paglilingkod ay nadadali din po. So, again, maraming salamat po sa inyong lahat. At, teka lang, tinitingnan ko po yung ating mga nakasama dito sa ating live. Wala na. Tingnan dyan. Maraming salamat po sa mga nakakasama po natin. Yes, maraming salamat po. Brother Nestor Sigaraya from Iloilo. Sabi niya po rito ay glory to God. Opo, at pag-pray po natin. Gikaraya pala. Okay, Gikaraya. Nestor Gikaraya. Taga Iloilo po ito. At pag-pray po natin, kapatid, na dyan po sa inyong kapatid na nakatira sa Silangan ay magkaroon po ng Bible study at maabot po natin yung kanyang mga mahal sa buhay. Especially, ang kanyang kapatid na si Francis ay gumaling. Sister Carlota de Belen, magandang hapon po. Magandang araw sa inyong lahat. Andyan. Preacher Lester Yabut, okay, magandang gabi sa inyong lahat. At maging kay Sister Sheila. Brother Romar Bornales, yes, magandang gabi, kapatid. At ingatan kayo ng Panginoon. And then Sister Alexis Salazar, magandang gabi anak. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yes, Ma'am Jocelyn. Sister Ami Kayabyab from Spain. Magandang hapon po o magandang gabi po dito mula sa Pilipinas. Pagpalain kayo ng Panginoon. And then Cristina de Noche. Okay, maraming salamat po. Cristina de Noche. Okay, ito kapatid niya ba to? Iba to. Okay. Maraming salamat po, Mami Carlota. And then Nanay LB Ribas, magandang gabi po sa inyong lahat. Amen at amen po. So, yan lamang po ang ating mga nakasama. Ang ating pong The Baptist Hour, Hardin ng Panalangin, ay magtutuloy-tuloy po ito hanggang dumating ang Panginoon. At hanggang tayo binibigyan ng oras, pagkakataon ng Diyos na makapagministeryo sa panalangin, ay gawin po natin. Napakahalaga po ng panalangin. Yan po ang paraan para tayo'y
kausapin ng Diyos, makausap natin ang Panginoon, at iyan din po ang paraan kung paano tayo tutugunin ng ating Diyos sa ating mga kahilingan. Okay? So again, pagpalain tayo ng Panginoon this week. Bukas ay Sabado, paghandaan po natin ang araw ng Sunday sa ating pong pagsamba. Ito po ang Pastor Mike Digan on behalf of Brother Sam, Preacher Lester, Preacher Gary Chua, MIBC Silangan, San Mateo Rizal. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you.